Sa puntong ito ay talakayin natin itong balita na nababahala po itong 18 ex-soldiers or better known as to be the 18 brave men na naging whistleblower at nagkaroon po sila ng lakas ng loob at tapang ng paninindigan na magpahayag tungkol po sa kanilang direktang kaalaman at direktang partisipasyon sa mga pagdi-deliver po ng mga iba't ibang mga tuni-tunilada at mali-maleta na mga pera mula doon sa pinagdurubuhan nila. Nila Saldico, nila Marcos, at nila Romualdez. Ngayon, ang malinaw ay iniipit na po ang 18 ex-soldiers na ito or 18 whistleblowers, the 18 new witnesses, no? Sapagkat sinosurveillance na sila according to revelations nila, ang kanilang mga pamilya ay kinakausap na tumigil sila at bumaliktad na, at ang pinakahuli ay itong ginawang pahayag ng pamunuan ng Philippine Navy at ng Philippine Marines sa ilalim po ng ating Armed Forces of the Philippines na sinisita nila ang motibo o ang layunin kung bakit naglalantad at nagsisiwalat ng naturang mga pahayag ang ating mga kapatid o kababayan na mga dating mga security details sa ilalim po ni Ginoong Saldico. Matindi po ang pressure dito sa ating mga 18 new witnesses kasi nga pati na pamilya nila ay nape-pressure na rin at nakakaramdam nitong mga pag-surveillance. Di umano, galing ito sa mga state security forces. At inilabas din po ni Attorney Levy Baligod ang tumatayong legal counsel nila na pati siya po ay winarningan na rin ang kanyang mga kaibigan mula sa intelligence community na ang kanyang cellphone at mga communications at mga email ay patuloy po na sinusubaybayan, minomonitor ang kanyang communication line, sila po ni dating Congressman Mike Defensor, sapagkat itinuturo po na sila ang nagpasimuno, nag-custody, nagbigay ng orientation at nagbigay ng pagkakataon o plataforma para makapagsagawa ng paglalantad at pagsisiwalat po itong mga dating sundalo na nanggaling po sa Armed Forces of the Philippines. At sa ganyang kalagayan, pati po itong dalawang personalidad sa katauhan po ni Atty. Levy Baligod at ni Atty. Mike Defensor ay nakakaramdam din po ng ganitong pressure. Siguro una nating babanggitin itong hindi maganda at wala na po sa hulog na pagbibigay reaksyon o mga pagbabala at interbensyon na ginagawa po ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ang pamunuan ng Philippine Navy at ng Philippine Marines, na parabagang hindi lamang nila dina-downplay, kundi iniinsulto nila at binabastos din itong mga layunin at mga involvement na rin mismo ng mga naturang ex-soldiers, no? Sapagkat pinapalabas nila na hindi maganda ang mga records dito, walang batayan sa katotohanan ng kanilang mga sinasabi, at para bang sila ay ginagamit sa politika. And that is a very high insult para po sa ating mga kasundaluhan, sa ating nagsisilbi na mga witnesses na ito, kung ganyan kaliit ang pagtingin sa kanila as if nasuhulan sila, binayaran sila, at ginamit sila sa maruming laro ng politika para atakihin lamang ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, no? According sa ating pagtingin dito na nakabatay sa karanasan, kapag ganito po ang reaksyon ng isang organisasyon na kulang na lang ay durugin at lumpuin nila ang opinyon ng mga dating kasama nila dahil nagsisiwalat ng katotohanan, mabigat po ang dahilan na ang posibilidad ay totoo ang kanilang sinasabi at totoo ang kanilang mga binabanggit. Sa kadahilan ng ganun na lamang kanegatibo at na ganun po kapursigido na durugin kung hindi man mapatahimik ng lubusan itong mga salaysay ng 18 new witnesses na nanggaling pa sa kanilang serbisyo sa AFP at naging bahagi po sila ng security details ni Ginoong Saldico. At ngayon, sa pagmamaliit na ito na ginawa ng AFP,
ay tila lumalabas na mas kinokonsente at pinapaboran po ng AFP na manatili ang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan kaysa naman pakinggan ang katotohanan na binibitbit nitong mga naturang mga dating sundalo. So ibig sabihin, may bigat at mayroon pong antas ng pagsimbolo ng katotohanan itong mga isiniwalat na mga dating sundalo na sila ay tagapag-deliver, tagapagkamada at tagapagpasiguro na ang partidahan sa kinulimbatan at dinurubuhan o kinurakutan na mga pera ay maihahatid po kila Marcos Jr., kila Martin Romualdez at sa kanilang mga miyembro ng sindikato at mga magnanakaw na mga politiko. Ang daming mga personalities, including itong pari na nagpapakilala sa pangalang Flavie Villanueva na pinunduhan din pala ng pondo na pinagnanakaw mula sa flood control and other infrastructure projects. Yan ang itinuturo nitong mga salaysay ng 18 new witnesses na ito. Pangalawa, kung ganito po ang reaksyon ng pamunuan ng Philippine Marines at ng Philippine Navy, that they would like to attack and malign the personalities nitong mga dating sundalo, nagpapakita ito kung kanino po ang kanilang pinanindigan na interes. Instead po na pumanig sila sa katotohanan, pumanig sila sa bigat ng mga testimonya at alamin at usisain nila ang katotohanan ng pinagmula nito, ang kanilang inaatake ay ang pagkatao. Instead of looking at the weight and significance of the revelations, ang pagkatao nitong mga 18 former soldiers ng AFP, yun po ang inatake. And that is a very cheap attack, no? Barat po ang uri ng ganyang kontrapropaganda dahil mas lalo lamang nila pinapatingkad na may batayang tama ang mga salaysay na nailahad po nitong 18 new witnesses. Kaya, the more na inaatake at pinapamasama ng Philippine Marines at ng Navy ang pagkatao nitong mga dating sundalo, dating kasama nila, ay the more na mas nagiging interesado po ang mga mamamayan na mapapakinggan sila kahit anong pressure pa ang ginagawa laban sa kanila. Third, mga kababayan, ito, ang ganitong mababa, cheap na uri ng propaganda attack ay isa itong psychological operations. Ibig sabihin po, tinatakot nila ang hindi lamang itong 18 new witnesses, ang kanilang mga pamilya, kundi pati mismo ang hanay ng mga kasapi at bahagi ng AFP ay tinatakot na rin. Kasi baka nga magkaroon ng snowball or chain reaction effect patungkol po sa saloobin ng mga sundalo na naiiskandalo sa ganitong uri ng antas ng kabalbalan at katarantaduhang pinamunuan nila Marcos at Romualdez para lumaganap po ang naturang malawakan, sistematiko at organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa mga proyekto at pondo ng ating pamahalaan. So the more that they are trying to employ psychological operations para po takutin at i-intimidate ang iba pang mga sundalo, ang iba pang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, the more po na mas nagiging interested itong mga miyembro ng AFP at iba pang organization kung bakit ganun po kalubha, kung bakit ganun po kalala ang inabot ng very elaborate and very categorical na sistema ng kung paano po kinurakot ang pondo ng bayan, inalipusta at dinurog-durog po sa pagnanakaw ang government projects and other infrastructure projects. At yan ay binibigyang buhay, binibigyang detalye po nitong ating mga sundalo na naglantad at inilalagay po ang kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya sa gitna ng panganib dahil anytime ay babalikan sila. Hindi lamang po ng mga kaso, kundi ng iba pang mga forma ng harassment at mga pananakot. So, itong psychological operations na ginagawa ng AFP against these former soldiers ng ating Armed Forces of the Philippines ay lalo lamang po itong nagpapakita ng desperado na antas
sa level po ng AFP kung papaano nila malulusutan na mayroong nagaganap na malawakan, sistematiko at organisado na uri ng pandarambong na ang namumuno mismo ay itinuturo ang Commander-in-Chief na si Marcos Jr., ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Yan ang mga kaganapan na instead na nakapagbigay pa ng kapanatagan sa pamunuan ng AFP, lalo na po sa namumunong command ng Philippine Navy at Philippine Marines, mas lalo lamang po silang naging kontrobersyal at mas lalo pang dumami ang nagsisimpatya tuloy sa mga isiniwalat at naibunyag na sa pahayag nitong 18 new witnesses.